Ma'am Elvira, huwag ka nang pumasok. Iyon ang unang sinabi sa akin ni Aling Belinda habang nakatayo siya sa tapat ng gate namin. Basa ang dulo ng duster. Nanginginig ang isang kamay na nakahawak sa susi ng kanilang tindahan. Akala ko noon napagkamalan lang akong ibang tao sa dilim. Pero nang tumingin ako sa likod niya at nakita kong bukas ang ilaw sa kusina namin, kahit alam kong dapat mag-isa lang doon ang asawa kong si Marco, biglang nanlamid ang batok ko. 2 araw akong maagang umuwi. 2 araw bago ang araw na alam ni Marco na darating ako. At sa loob ng bahay namin, may naghihintay na katotohanang hindi ko pa alam kung kakayanin kong panoorin. Bago ko ituloy, kung nararanasan mo ngayon na may kutob kang hindi mo maipaliwanag, mag-comment ka kung saan ka nanonood at anong oras ngayon sa inyo. Minsan hindi kabaliwan ang kutob. Minsan, iyon ang huling kabutihang loob ng Diyos bago ka tuluyang masaktan. Kung bago ka sa kwentong ito, mag-subscribe ka na rin dahil ang kwento kong ito ay hindi lang tungkol sa pagtataksil. Tungkol ito sa bahay, tiwala at sa araw na natutunan kong hindi lahat ng tahimik ay mahina. Ako si Elvira Castañeda, 42 taong gulang, tubong Lucena City, Quezon. Hindi ako mayaman, hindi rin ako yung klase ng babaeng mahilig makipag-away sa kapitbahay o mag-post ng parinig sa social media. Sa barangay namin sa Mayao Crossing, kilala ako bilang babaeng laging may dalang eco bag, laging nakapusod ang buhok, at laging nakangiti kahit pagod. Noong gabing iyon, galing ako sa 3-day training sa Batangas para sa maliit kong negosyo. Homemade longganisa at bottled laing na binibenta ko online at sa mga suki sa palengke. Dapat Biyernes pa ako uuwi, pero Huwebes ng gabi pa lang natapos na ang session namin. Naisip ko susurpresahin ko si Marco. Bibili ako ng pansit habhab sa terminal, dadaan sa bakery para sa paborito niyang Spanish bread, tapos gigisingin ko siya ng may ngiti. Pero pagdating ko sa tapat ng bahay namin, ibang klase ang sumalubong sa akin. Tahimik ang kalye pero hindi payapa. May tunog ng electric fan mula sa bintana namin. May amoy ng bagong luto na kape kahit 10:00 na ng gabi. Sa gilid ng gate may nakapark na motorsiklong hindi kay Marco. Walang helmet sa side mirror, pero may pink na scarf na nakatali sa handle. Pink. Hindi ko ginagamit ang kulay na iyon. Ma'am Elvira, bakit po? May nangyari ba kay Marco? Umiling siya, mabilis. Parang takot na takot siyang marinig ng dingding ang sagot niya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, pero kanina pa sila nandyan. Sila? Napatingin siya sa pinto namin. May gumalaw na anino sa loob. Isang aninong babae, mahaba ang buhok, dumaan sa may kurtina ng sala. Pakiramdam ko may maliit na kampanang tumunog sa dibdib ko. Yung klase ng tunog na walang ibang makakarinig, pero ikaw, mababasag ka sa lakas. Baka pinsan niya, sabi ko kahit ako mismo hindi naniwala. Ma'am, nilapitan ako ni Aling Belinda. May iniwan sa mesa ninyo. Nakita ko kanina nung ipinasok ako yung sinampay na lumipad sa bakod. Hindi ko ginalaw lahat, pero may papel. Ano pong papel? May USB, sagot niya. At may sulat. Hindi na ako nakahinga ng tama. Mabigat ang susi sa palad ko. Ang dati kong bahay, yung bahay na pininturahan namin ni Marco ng light blue dahil sabi niya, para laging presko tignan, bigla kong naramdaman na parang hindi na akin. Parang ibang tao na ang nakatira sa sarili kong pinto. Parang bisita na lang ako sa sarili kong pinto. Umalis na po ba sila? Tanong ko. Hindi nakasagot agad si Aling Belinda. Tumingin siya sa kalsada, sa gilid, sa bintana, at saka bumulbol. Yung babae kanina pa pabalik-balik, pero si Marco nandyan pa. May kumalansing sa loob. Baso siguro yon, o kutsara, o kamay na nagmamadaling magligpit. Pinili kong hindi kumatok. Pinili kong hindi sumigaw. Dahan-dahan kong ipinasok ang susi sa doorknob. Sa bawat ikot nito, parang umiikot din ang sikmura ko. Pagbukas ko, sinalubong ako ng amoy ng kape. Pabango ng babae
at ginisang bawang na lamig na sa kawali. Walang tao sa sala, pero may 2 tasa sa mesa. Yung isa baso ni Marco, yung isa floral mug ko, yung regalong hindi ko pinapagamit kay kahit sino. At sa pagitan ng 2 tasa, may maliit na itim na USB. Sa katabi nito, isang pirasong papel na may sulat kamay. Panoorin mo to. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatayo roon. Ang ingay ng refrigerator parang kulog. Ang tiktak ng orasan parang may humahabol. Kinuha ko ang USB. Isinaksak ko sa lumang laptop na nasa cabinet sa ilalim ng TV. Nanginginig ang daliri ko habang hinahanap ang file. Isa lang ang laman. diningfinalcopy.mp4. Pinindot ko. Una, madilim. Sunod, may tunog ng usaping na hinihila. Tapos narinig ko ang boses ni Marco. Malinaw, kalmado, parang hindi boses ng lalaking 16 na taong minahal. Kapag nagpumirma si Elvira, tapos na ang bahay. Hindi na siya makakahabol. At doon, habang nakabukas ang pinto sa likod ko at malamig ang hangin sa sala, narinig ko ang boses ng isang babaeng sumagot. Siguraduhin mo lang Marco ha, kasi kapag nagbago isip niya, tayong 2 ang lulubog. Hindi ko pa nakikita ang mukha niya, pero kilala ko ang boses. At iyon ang unang gabing naintindihan ko, minsan hindi ang pag-uwi ang masakit. Ang masakit ay yung malaman mong matagal ka na palang pinaalis sa sarili mong buhay. Hindi ako umiyak agad. Iyon ang pinakauna kong ikinagulat sa sarili ko. Akala ko kapag dumating ang ganitong klase ng sandali, sisidaw ako, magwawala ako, maghahagis ako ng plato, o tatakbo akong palabas para ipahiya sila sa buong kalsada. Pero hindi. Nakaupo lang ako sa harap ng laptop, naninigas ang likod, habang paulit-ulit sa tenga ko ang boses ni Marco. Hindi na siya makakahabol. Sa 16 naming mag-asawa, marami na kaming pinagdaanan. Nagsimula kami sa isang kwarto sa likod ng bahay ng nanay ko. Yung tipong kapag umuulan, kailangang may timba sa gilid ng kama dahil tumutulo ang yero. Nagtinda ako ng kakanin sa umaga, tumanggap ng labada sa hapon, at nagbalot ng longganisa hanggang madaling araw. Si Marco naman kung ano-anong trabaho ang pinasok. Driver, ahente ng appliances, minsan bantay sa hardware. Noong unang taon namin, mahal na mahal ko siya dahil marunong siyang mangarap. Noong pang-8 taon, mahal ko pa rin siya kahit mas madalas na siyang mangako kaysa tumupad. Noong pang-16, hindi ko alam na ang pangarap pala niya ay hindi nakasama ako. Huminga ako ng mangalim at pinatay muna ang video. Kung itutuloy ko ng hindi iniisip, baka puso ko lang ang gumalaw. At kapag puso lang ang gumalaw, madaling malinlang. Kailangan kong gamitin ang isip ko. Tumingin ako sa paligid. May 2 plato sa lababo. Yung isa may bahid ng laing. Yung isa may konting kanin at tinik ng bangus. Hindi si Marco ang kumakain ng bangus sa gabi. Lagi siyang inaasid. Ako ang nakakaalam nun. Ibig sabihin, yung kasama niya ang kumain. Sa basurahan may tissue na may bakas ng lipstick. Hindi pula. Hindi rin pink. Yung kulay na parang brown na mamahalin, yung madalas kong makita sa mga babaeng nagtatrabaho sa real estate office sa bayan. Sa likod ng upuan, may nahulog na resibo. Pinulot ko. Lucena Notarial Services. Processing fee, 2,500 pesos. Petsa, kahapon. Pangalan sa resibo, M. Ledesma. Ledesma ang apelyido ni Marco. Naramdaman kong parang may pinitik na ugat sa sentido ko. Notaryo, processing fee, bahay. Lumapit ako sa maliit naming aparador sa sala. Doon ko nilalagay ang mga mahahalagang dokumento, resibo ng amilyar, kopya ng titulo, IDs, marriage certificate, at lumang papeles ng nanay ko. Ang bahay na tinitirhan namin ay hindi galing kay Marco. Pamana iyon ng nanay ko sa akin bago siya pumanaw. Maliit nang, 2 kwarto, isang kusina, bakura na kasya ang sampayan.
pero dugo at pawis ng pamilya ko ang bawat poste. Nakasara ang door, pero hindi tulad ng dati. May maliit na gasgas sa may kandado. Parang minadali, parang sinubukang buksan gamit ang bagay na hindi susi. Binuksan ko. Nandun pa ang folder. Pero habang hinahalungkat ko napansin kong hindi na pantay ang pagkakalagay ng mga papel. Si Marco, kahit makalat sa damit, hindi marunong magbalik ng dokumento sa ayos. Ako ang laging nag-aayos, kaya alam ko kapag may gumalaw. Nandun ang titulo, nandun ang tax declaration, pero may nadagdag. Isang photocopy ng dokumento, nakaapit sa likod ng resibo ng kuryente. Binasa ko ang unang linya. Special Power of Attorney. Hindi testamento, hindi simpleng sulat, hindi rin loan application lang. Power of Attorney. May pangalan ko, Elvira N. Castañeda Ledesma. May pangalan ni Marco bilang representative. At sa huling pahina, may pirma na kamukha ng pirma ko. Kamukha, pero hindi akin. Umupo ako sa sahig. Doon ko unang naramdaman ng luha, pero hindi siya bumagsak. Nanatili lang sa mata ko. Mabigat, mainit, parang ayaw ding maniwala. Naalala ko ang huling linggo bago ako umalis papuntang Batangas. May pinaparamihan siya sa akin ni Marco. Sabi niya update lang daw sa supplier permit ng negosyo namin. Nagmamadali ako noon, kaya kailangan kong ihabol ang bus. May 2 pahina akong pinirmahan nang hindi binasang ng buo. Pinagtiwalaan ko siya dahil asawa ko siya. Asawa. Ang salitang iyon, biglang naging parang lumang basong may lamat. Pinulot ko ulit ang USB at binalik sa laptop. Hindi ko na pinanood ang una. Hinanap ko kung may ibang file na nakatago. May folder pala na hindi ko napansin kanina. Audio, backup. Binuksan ko. 3 audio files. Pinili ko ang una. May kaluskos, may tunog ng kutsara, tapos boses ni Marco. Hindi niya babasahin yan. Kapag sinabi kong para sa negosyo, pipirma yun. Sumagot ang babae. Sigurado ha? Si Elvira tahimik yan pero hindi tanga. Hindi ako kumurupak. Tama siya. Tahimik ako. Pero hindi ako tanga. Pangalawang audio. Iyong kapatid niya nakausap mo na? Tanong ng babae. Si Marites? Sagot ni Marco. Oo, kailangan lang bigyan ng konti. Siya na bahala sa lumang ID at specimen. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ko. Marites, kapatid ko. Hindi ko pa maintindihan ang buong plano, pero nagsisimula ng magdugtong ang mga piraso. Notaryo, peking pirma, bahay, loan, kapatid, babae. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Sa labas, nandun pa rin si Aling Belinda, nakasilip sa tindahan niya. Nang magtagpo ang mata namin, mabilis siyang umiwas. Hindi dahil nakikialam siya, kundi dahil takot siya. May alam siya, pero may pumipigil sa kanya. Biglang tumunog ang cellphone ko. Marco calling. Tingitigan ko ang pangalan niya sa screen. 16 na taon kong sinasagot ang tawag na yun nung may lambing, inis, pagod o pag-aalala. Ngayon, ibang Elvira ang nakatitig sa pangalan niya. Hindi ko sinagot. Halip nun, kinuhanan ko ng litrato ang resibo, ang dokumento, ang USB, ang 2 tasa, ang lipstick sa tissue. Hindi pa iyon sapat, pero simula iyon. At sa gabing iyon, habang paulit-ulit na tumatawag si Marco, natutunan ko ang unang aral ng babaeng lumnaloko. Huwag mong ibigay sa kanila ang iyak mo kung kailangan mo munang iligtas ang ebidensya. Pangatlong tawag na ni Marco nang patayon ko ang tunog ng cellphone. Hindi ko kayang marinig ang boses niya ng live. Hindi pa. Baka kapag narinig ko siyang magsabi ng, "Ho, nasan ka na?" O, "Bakit hindi ka sumasagot?" Baka bumigay ang tuhod ko. Baka masabi ko agad lahat. Baka masira ko ang taning hawak kong lamang.
Ang hindi pa nila alam na alam ko na. Kaya naupo ako ulit sa harap ng laptop at pinindot ang pangalawang video. Mas malinaw ito kaysa una. Ang kuha ay mula sa gilid ng dining area namin. Hindi perfect ang angle. Parang galing sa maliit na device na nakapatong malapit sa speaker ng video key namin. Noong nakaraang buwan, pinaayos ni Marco ang lumang video cassette dahil gagamitin daw sa birthday ng kumpare niya. Hindi ko pinansin noon. Ngayon, bawat bagay sa bahay ay parang may lihim na bibig. Sa video, nakaupo si Marco sa mesa. Naka-white sando, may hawak na ballpen. Kalmado ang mukha. Sa tapat niya, may babaeng nakatalikod. Mahaba ang rebonded na buhok, cream blouse, gintong relo sa kaliwang kamay. Napatigil ang hininga ko kahit hindi pa siya humaharap. Kilala ko ang relong iyon. Binigay ko iyon bilang regalo. Hindi sa kanya, kundi sa kumare kong si Clarissa Abweg. Si Clarissa ang babaeng tumulong sa akin noong nagsisimula pa lang akong magbenta online. Siya ang nagpakilala sa akin sa ilang suki sa subdivision. Siya rin ang madalas kong takbuhan kapag may tanong ako sa papeles dahil dati siyang liaison sa real estate office. Kapag may kailangan akong ipacheck na dokumento, siya ang unang naiisip ko. Kapag may problema kami ni Marco, siya rin ang nagsasabing, "Mare, habaan mo pa pasensya mo, lalaki yan." Hindi ko alam kung gaano kahabang pasensya ang gusto niyang ipunin ko habang sila pala ang unti-unting kumakain sa buhay ko. Sa video, humarap siya. Si Clarissa nga. Hindi siya mukhang kabado. Hindi siya mukhang babaeng nahuling may ginagawang mali. Ang itsura niya ay parang may meeting lang sa opisina. Maayos ang makeup. Nakapatong ang cellphone sa mesa. May hawak siyang folder na color green. "Marco," sabi niya, "hindi pwedeng puro lakas ng loob. Dapat malinis ang papel." "Malinis na," sagot ni Marco. "May pirma na siya." "Hindi sapat ang pirma," sabi ni Clarissa. "Kailangan consistent sa IDs. Kailangan walang butas kapag tinawagan ng lending." Napahawak ako sa bibig ko. Hindi ito simpleng pagtataksil. Hindi lang ito babae sa bahay. Hindi lang ito kape, scarf, lipstick at 2 tasa. Ito ay plano. Plano na ginawa sa mismong mesang pinaghahainan ko sa kanila kapag fiesta. Sa mesang pinaglagyan ko ng pansit noong anniversary namin. Sa mesang pinagbilangan ko ng barya noong walang-wala kami. Pinost ko ang video at tumayo. Kailangan kong uminom ng tubig, pero nang hawakan ko ang pitchel, nanginginig ang kamay ko. Tumama ang baso sa lababo at halos mabasag. Doon ako napasandal sa pader. "Clarissa," bulon ko. Parang mas masakit siya kaysa kay Marco. Dahil kay Marco, asawa ko. Kapag asawa ang nagtaksil, masakit, pero alam ng mundo na nangyayari iyon. Pero kapag kaibigan, kapag kumare, kapag taong pinatuloy mo sa bahay, pinakain mo, pinakinggan mo habang umiiyak sa sarili niyang problema, iba ang hiwa. Tahimik pero malalim. Binalikan ko ang laptop. Sa video, nagsalita ulit si Clarissa. "Kapag na-release tong loan, unahin natin yung atraso mo sa supplier. Ayoko nang may pumupunta sa opisina ko para maningil dahil sa'yo." "Makakabayad ako," sabi ni Marco. "Kailangan ko lang hiramin yung value ng bahay. Hindi niya naman malalaman agad." Hindi mahiram ang tawag dyan. Collateral yan. Kapag pumalya ka, bahay niya ang kukunin. Bahay niya. Hindi bahay namin. Bahay niya. Doon ko unang narinig mula sa bibig ng babaeng nagtutulak sa planong iyon na alam nilang akin ang mawawala. Hindi kami. Ako. May tumulog sa labas. Tricycle na dumaan. Aso na tumahol. Sa kabilang bahay may TV na malakas ang volume. Teleseryeng may umiiyak. Ang normal ng mundo sa labas. Simantalang ako nasa loob ng bahay na unti-unting gumuho ng walang ingay. Tinuloy ko ang video. Lumapit si Marco kay Clarissa.
Hindi yakap ng kabit ang una kong napansin. Ang napansin ko ay yung pagiging komportable nila sa bahay ko. Yung paraan niyang pagtayo para kumuha ng tubig. Alam niya kung saan ang baso. Alam niya kung aling cabinet ang may kape. Alam niya kung paano buksan ang bintana sa kusina na minsan sumasabit. Ibig sabihin, hindi ito unang beses. May mga gabing akala ko pagod lang talaga ako kaya malamig si Marco. May mga hapon akala ko traffic lang kaya late siya umuwi. May mga linggong akala ko may client meeting si Clarissa kaya hindi siya nakakasama sa simba. Hindi pala akong kulang sa pag-unawa. Sobra pala ang tiwala ko. Pagkatapos ng video, may huling audio file. Pinindot ko. Boses ni Clarissa. Kapag umuwi siya ng Biyernes, sabihin mo may buyer na interesado pero konsultasyon pa lang. Huwag mong ipakita lahat. Kapag may duda siya, ako kakausap. Ako ang may alam sa papeles. Sumagot si Marco. Paano kung magtanong siya kay Belinda? May nakita yata kanina. Yung kapitbahay? Tanong ni Clarissa. Takutin mo. Sabihin mo may pakialam sa mag-asawa yan. Sabihin mo may utang sa loob sa'yo dahil tinulungan mo anak niya noon sa trabaho. Napapikit ako. Kaya pala ganun yung mukha ni Aling Belinda. Hindi tsismosa, hindi pakialamera. Saksi siyang pinatahimik. Doon ko naisip na hindi lang ako ang dinapos ng takot sa bahay na ito. Pati mga taong gustong tumulong tinatapakan din nila. Kinuha ko ang USB at inilagay sa maliit na pouch. Gumawa ako ng kopya sa laptop, pagkatapos nilipat ko rin sa email draft ko. Hindi ko sinend kanino kuman, inisave ko lang. Naalala ko ang sinabi ng dati kong guro sa livelihood seminar. Kapag mahalaga ang record, hiwag iisang kopya ang aasahan mo. Pagkatapos, kinuha ko ang cellphone ko at nag-message kay Marco. Nakauwi na ako, nasa bahay ako. 3 tuldok agad, typing. Typing, typing, pero walang reply. Sa labas may humintong motorsiklo. Narinig ko ang gate, narinig ko ang susi. At habang papalapit ang yabag ni Marco sa pinto, hindi ko alam kung sino ang mas nanginginig sa aming dalawa. Ako na may hawak ng ebidensya o siya na hindi pa alam kung alin sa mga kasinungalingan niya ang naabutan kong buhay na buhay sa mesa. Pagpasok ni Marco, una ko napansin ng mukha niya. Hindi ito mukhang ng lalaking nagulat dahil maagang umuwi ang asawa niya. Hindi rin ito mukha ng taong masayang makita ko. Ang nakita ko sa kanya ay takot na pilit tinatakpan ng inis. Bakit ka nandito? Bungad niya. Hinding, Hon, nakauwi ka na pala. Hinding, kumain ka na ba? Hinding, kamusta ang biyahe? 3 salita lang. Bakit ka nandito? Doon ko naintindihan na sa isip niya, ako ang sumira sa plano. Ako ang hindi dapat nandoon. Ako ang dumating sa maling oras sa sarili kong bahay. Ibinaba ko ang tingin ko sa bag ko para maitago ang panginginig ng labi ko. Maagang natapos yung training. Gusto ko sana kitang sorpresahin. Tumingin siya sa paligid. Sa mesa, sa laptop, sa mga tasa, sa basurahan. Bakit bukas yung laptop? May chinek lang ako. Sagot ko. Anong chinek mo? Doon ko naramdaman ang unang pagsubok. Isang maling salita, tapos alam na niyang alam ko. Isang taas ng boses, tapos baka kunin niya ang USB sa akin. Kaya ngumiti ako ng bahagya kahit parang hinihiwa ang pingsing ko sa bigat. Sales report, sabi ko. May nag-order habang nasa bus ako. Hindi siya agad naniwala. Lumapit siya sa laptop, pero naisara ko na bago pa siya makasilip. Tumayo ako at nagtungo sa lababo, kunwari naghuhugas ng baso. Nagluto ka? Tanong ko. Oo, nagutom ako. 2 pasa? Natigilan siya. Hindi ko siya hinarap, pinakinggan ko lang ang katahimikan niya. Dumaan si Clarissa. May dala siyang papers para sa supplier. Parang may kumurot sa laman ko, pero hindi ako kumibo. Gabi na, sabi ko. Sipag naman ni kumare.
Importanteng papeles, para din naman sa atin. Para sa atin. Ang dali niyang sabihin ng atin, habang sa video, malinaw niyang sinabing kapag pumirma ako, hindi na ako makakahabol. Noong gabing iyon, natulog si Marco sa tabi ko, pero parang may hukay sa pagitan namin. Naririnig ko ang hilik niya, mababaw, putol-putol. Alam kong hindi rin siya tulog ng mahimbing. Ako, nakahiga lang, nakatitig sa kisame, hawak sa ilalim ng una ng pouch na may USB. 4:00 ng madaling araw, bumangon ako. Tahimik akong nagbihis. Naglaga ako ng kape. Kumuha ko ng mga larawan ng bawat dokumentong nakita ko. Hindi ko na hinanap ang ibang files sa harap ni Marco. Mas kailangan kong malaman kung sino ang naglagay ng USB at bakit may kopya sila ng pag-uusap. Paglabas ko, ang unang pinuntahan ko ay tindahan ni Aling Belinda. Nasa loob siya, nag-aayos ng pandesal sa plastic tray. Nang nakita niya ako, namutla siya. "Ma'am, wag na po. Ayoko pong madamay." "Hindi kita madadamay, pero kailangan kong malaman. Ikaw ba ang nag-iwan ng USB?" Napahawak siya sa dibdib. "Hindi po." "Pero alam mo kung sino?" Hindi siya sumagot. Sa likod niya, kumulo ang tubig sa takore. Ang usok, pumailan lang sa liit ng tindahan. May amoy ng kape, asukal, at lumang kahoy. Sa labas, nagsisimula palang gumising ang kalsada. May nagwawalis, may tricycle na unang biyahe, may manok na tumilaok. "Aling Belinda," sabi ko, "kung hindi mo kayang magsalita para sa akin, magsalita ka para sa sarili mo. Tinakot ka rin nila, di ba?" Napakurap siya. Doon ko nalaman na tama ang hinala ko. "Si Marco," nanginginig ang boses niya. "Sinabihan niya akong wag daw akong makialam, na baka daw raw makalimutan niya na nirekomenda niya yung anak ko ng warehouse noon." "Ma'am, kailangan ng anak ko ang trabaho. May iniinom ang asawa niya." Hindi ako nagalit sa kanya. Dahil sa totoo lang, naiintindihan ko ang takot niya. Sa lugar namin, maraming taong alam ang tama pero hindi makasalita dahil may nakasandal na pamilya sa isang maliit na pabor. Minsan ang katahimikan hindi palaging kaduwagan. Minsan gutom. Minsan gamot. Minsan renta. "Sino ang nag-iwan?" tanong ko. Tumitig siya sa pinto ng tindahan bago bumulmol. "Si Junel." "Junel?" "Yung technician ng video kay ninyo." Naalala ko siya. Payat, tahimik, laging nakakap, may dalang maliit na toolbox. Siyang nag-ayos ng speaker namin nung nakaraang buwan. "Bakit may video siya?" "Hindi ko po alam lahat, pero nung nakaraang gabi, nakita ko siyang pumasok. Sabi ni Marco may maaayos lang sa wire. Pero kinabukasan, hinabol siya ni Clarissa dito sa tapat. Narinig ko sabi ni Clarissa, 'Burahin mo lahat, Junel, huwag kang magkamali.'" "Nasaan siya ngayon?" "Doon po sa Dalahican. Nagtatrabaho sa repair shop ng pinsan niya." Kinuha ko ang cellphone ko at isinulat ang address na binigay niya. Bago ako umalis, hinawakan ni Aling Belinda ang braso ko. "Ma'am," sabi niya, "huwag ka muna magpakita na galit. Matalino si Clarissa, marunong sa papeles yan." Tumanggo ako. Alam ko. Kaya nga, mas natakot ako. Pagdating ko sa repair shop ni Junel, nakabukas pa lang ang kalahating pinto. May amoy ng alikabok, sirang amplifier, at mainit na soldering iron. Nandun siya sa loob, nakayuko sa isang speaker. "Junel," tawag ko. Nabitawan niya ang hawak niyang screwdriver. "Ma'am Elvira." Hindi na ako nagpaligoy. "Ikaw ba ang nag-iwan ng USB?" Matagal siyang hindi sumagot. Tumingin siya sa labas, parang sinisiguradong walang nakasunod sa akin. "Opo," sabi niya sa wakas. "Pero hindi po ako nagsadya." "Paano mo nauhang video?" Lumunok siya. "Yung video cassette ninyo may maliit na recording module. Lumang model po yun. Ginagamit dati sa events para i-record ang performance. Akala ni Sir Marco sira na. Nung inayos ko,
Nakita kong gumagana pa pala. May auto-record kapag naka-on ang main switch. Kaya pala, hindi hidden camera, hindi magic, hindi biglang CCTV shock, lumang video key recording. Isang bagay na nasa bahay na namin, nakalimutan na ng lahat, pero hindi ng makina. Bakit mo kinopya? Namula ang mata ni Junel. Nung narinig ko po pangalan ninyo at bahay, hindi ako mapakali. Namatay po ang nanay ko dahil pinapirma sa utang na hindi niya naintindihan. Nawalan kami ng lupa. Ayoko pong mangyari uling ganon. Doon ako unang muntik imiyak sa harap ng ibang tao. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil may isang taong hindi ko kaano-ano na pumili pa ring gumawa ng tama kahit natatakot. May iba ka pang kopya? Tanong ko. Opo, pero may problema. Ano? Pumunta po kagabi si Clarissa. May kasama silang lalaki. Hinahanap nila yung memory card. Sinabi kong wala na pero hindi sila naniwala. Nanlamig ako. Ma'am, dagdag niya, kung may hawak po kayo, wag niyong iisang kopya lang. At kung kaya niyo, ipacheck niyo agad sa legal. Kasi narinig ko po sila, may release daw ng pera. Malapit. Gaano kalapit? Tumingin siya sa relo sa dingding. Hindi ko po sigurado, pero sabi sa audio, bago matapos ang linggong to. Linggo. Huwebes na. Ibig sabihin, hindi pala araw ang meron ako. Oras. At habang hawak ko ang USB sa loob ng bag ko, doon nagsimula ang tunay na laban. Hindi para mahuli ko kung sino ang nagtataksil, kundi para pigilan silang kunin ang bahay bago pa nila tuluyang burahin ang ebidensya. Akala ko kapag nahanap ko si Junel, magiging malinaw na ang lahat. Akala ko kapag may video, may audio, may resibo, may photocopy ng dokumento, sapat na iyon para tumigil ang mundo at sabihin ng lahat, Elvira, ikaw ang tama. Pero hindi ganun ang totoong buhay. Sa totoong buhay, kahit hawak mo ang katotohanan, kailangan mo pa rin itong patunayan sa paraang hindi nila madaling masisira. Kailangan may petsa, may pinanggalingan, may taong magpapatunay, may proseso. At ang proseso, mabagal. Samantalang ang mga taong manloloko, madalas nauuna dahil matagal na silang naghahanda habang ikaw ay nagtitiwala pa lang. Mula sa shop ni Junel, dumiretso ako sa Lucena Notarial Services na nakalagay sa resibo. Maliit lang ang opisina, nasa ikalawang palapag ng lumang commercial building, katabi ng dental clinic at money remittance. Sa hagdan pa lang amoy ko na ang papel, tinta at floor wax. Nasa reception ng isang babaeng naka-eyeglasses. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Good morning po, may kailangan? Inilabas ko ang photocopy ng Special Power of Attorney. Gusto ko lang po sanang i-verify kung dito ito pinanotaryo. Kinuha niya ang papel, mabilis na tinignan, at agad na nanikip ang mukha. Ma'am, kayo po si Elvira? Opo, sandali lang po. Pumasok siya sa loob. Ilang minuto akong nakatayo roon, nakatingin sa electric fan na umiikot pero walang lamig. Sa bawat taong pumapasok sa opisina, naiisip ko kung sino ang kakilala ni Clarissa, kung sino ang pwedeng sabihin kay Marco na nandito ako. Kung mauuna ba ang takot kaysa hustisya? Lumabas ang notaryo, si Attorney Renato Almazan, nasa edad 50, may tahimik na mukha pero matalim ang mata. Ma'am Castañeda? Tanong niya. Opo. Pumasok po tayo. Sa loob ng maliit niyang opisina, ipinaliwanag ko ang alam ko. Hindi lahat. Sapat lang. Ipinakita ko ang dokumento, ang resibo, ang litrato ng drawer. Ang kopya ng USB ay hindi ko muna binuksan, pero sinabi kong may audio at video. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos, kinuha niya ang document logbook. May record na ng Special Power of Attorney under your name, sabi niya. Pero hindi kayo ang humarap dito. Parang huminto ang dibdib ko. Hindi po ba requirement yun? Requirement, sabi niya. Kaya nga ito ang problema. Ang humarap dito, isang babaeng nagpakilalang assistant ninyo. May dala siyang IDs, photocopy, at sinabing kayo raw ay nasa Batangas training pero napirmahan na ninyo ahead. Tinanggap niyo po?
Tinignan niya ako ng diretsyo. Hindi ako ang nag-notarize nito. Napakunot ang noo ko. Ibig sabihin? Ibig sabihin, may gumamit ng pangalan ng opisina. Yung resibo, mukhang sa amin pero hindi galing sa official booklet ko. May dating staff ako na natanggal noong nakaraang buwan dahil sa irregular records. Kailangan ko itong i-check. Doon ako unang nakaramdam ng maliit na pag-asa. Hindi pala ganap na sarado ang pinto. May butas ang plano nila. Pwede po ba akong humingi ng certification na hindi ninyo ito official na pinroseso? Tanong ko. Pwede, pero kailangan muna naming i-verify ang serial number. At kung may attempted use nito sa lending office, kailangan nyo ring mag-file ng affidavit. Gaano katagal? Kung urgent, kaya ngayong araw ang preliminary statement, pero ang formal certification, baka bukas. Bukas. Muli, bumigat ang salitang iyon. Attorney, sabi ko may loan po yata ipaprocess gamit ang bahay ko. Doon nagbago ang mukha niya. Anong lending company? Hindi ko alam. Wala sa dokumento. Wala sa resibo. Ang meron lang ako ay mga audio at pangalan ni Marco. Doon ko naramdaman kung gaano kahirap lumaban kapag kalahati lang ang hawak mong mapa. Pinayuhan niya akong pumunta sa barangay para gumawa ng blotter at affidavit of denial. Pagkatapos, sa Registry of Deeds para magpa-annotate ng adverse claim o kahit warning kung may suspicious transaction. Hindi niya ipinangakong madali, hindi niya rin sinabing panalo na ako. Ang sabi niya lang, mas mabuti nang gumalaw kayo ngayon kaysa bukas. Paglabas ko ng opisina, may text si Marco. Nasaan ka? Kailangan kitang makausap. May inaayos lang akong papeles para sa negosyo. Huwag kang mag-overthink. Huwag kang mag-overthink. Ilang beses ko na bang narinig iyon? Kapag may babae siyang kausap sa gabi, huwag kang mag-overthink. Kapag may nawawalang pera sa benta, huwag kang mag-overthink. Kapag may papel na hindi ko naiintindihan, huwag kang mag-overthink. Minsan pala ang huwag kang mag-overthink ay sinasabi ng taong ayaw kang mag-isip. Bago ako makapunta sa barangay, tumawag si Jonel. Ma'am, garal-galang boses niya. May nakita akong pangalan sa isang audio na hindi ko na isama sa USB. Lending office po, San Isidro Rural Credit. Tumigil ako sa gilid ng kalsada. Sigurado ka? Opo, pinakinggan ko ulit yung backup. Sabi ni Clarissa, Friday morning release sa San Isidro. Friday morning. Huwebes ngayon. Bukas. Doon ko naramdaman na ang pag-asang nakuha ko sa notaryo ay hindi pala tagumpay. Babala lang. Tumakbo ako papunta sa terminal at sumakay ng tricycle papuntang San Isidro Rural Credit. Pagdating ko roon bandang 2:00 ng hapon, mahaba ang pila. May mga magsasakang naghihintay, may tindera, may mag-asawang nag-a-apply ng motorcycle loan. Lumapit ako sa information desk. Ma'am, may pending loan po ba under my name? Elvira Castañeda Ledesma? Tinignan niya ako ng staff, nag-type sa computer. Ilang segundo lang, biglang bumagal ang kilos niya. Ma'am, may account nga po dito pero hindi po namin basta maibibigay ang details. Ako po ang may pangalan. Kailangan po ng valid ID. Ibinigay ko ang ID ko. Nag-type ulit siya, tapos tumawag ng supervisor. Doon na ako nakabahan. Lumabas ang supervisor, si Miss De La Cruz. Maayos man tamit, may ID lace na kulay blue. Dinala niya ako sa maliit na consultation room. Ma'am Elvira, may loan application under your property. Co-borrower ang husband ninyo, si Marco Ledesma. Scheduled for final verification tomorrow at 9 a.m. Hindi ako nag-apply niyan. Tumahimik siya. I need to file a hold, sabi ko. Halos pabulong na sa kaba. May forged document. Kailangan po ba ninyong nakaid? May proof po kayo? Inilabas ko ang photocopy, resibo at preliminary note mula sa notary office. Hindi ko muna ibinigay ang USB. Sinabi ko lang may recordings ako na ipapasa sa tamang proseso. Tinanggap niya ang papel, pero nakita ko sa mata niya ang pag-iingat. Ma'am, we can flag the application for review, pero kung complete ang document sa system, kailangan pa rin itong dumaan sa formal dispute. Pero bukas ang final verification. Opo. Paano kung ma-release? Hindi siya agad sumagot, at doon ko nakuha ang sagot kahit wala siyang sinabi.
Paglabas ko ng lending office, may bagong message mula sa hindi kilalang number. Elvira, tigilan mo yan. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Kapag sinira mo si Marco, pati ikaw lulubog. Walang pangalan, pero alam ko ang tono. Clarissa. Napatingin ako sa salamin ng pinto ng lending office. Nakita ko ang sarili ko. Magulo ang buhok, namumula ang mata, hawak ang folder na parang hawak ko ang huling piraso ng buhay ko. Akala ko noong umaga panalo na ako dahil may ebidensya na ako. Pero ngayon, malinaw na malinaw. May ebidensya ako, pero sila may sistema ng inumpisahan. At bukas ng 9:00, kung hindi ako kikilos ng tama, baka ang bahay na iniwan sa akin ng nanay ko ay maging papel na lang sa kamay ng mga taong matagal nang walang pakialam kung saan ako pupulutin. Pag-uwi ko ng gabing iyon, wala si Marco. O kung nandun man siya kanina, umalis siya bago ako dumating. Ang kusina ay malinis na. Wala na ang 2 tasa. Wala na ang tissue sa basurahan. Wala na ang amoy ng pabango. Parang may naglinis, hindi para maging maayos ang bahay, kundi para burahin ang alaala. Pero hindi ganun kadaling burahin ang sakit, lalo na kung may naiwan pang bakas sa taong sinaktan. Inilagay ko sa mesa ang mga papel na nakuha ko, preliminary note mula sa notaryo, copy ng loan flag request, mga larawan at maliit na notebook kung saan ko isinulat ang oras, pangalan at sinabi ng bawat taong nakausap ko. Hindi ako abogado, hindi ako sanay sa ganito, pero natutunan ko sa pagbebenta. Kapag walang resibo, ikaw ang talo. Kaya sa laban na ito, bawat detalye, bawat oras, bawat pangalan, isusulat ko. Tumunog ang phone ko. Si Marites. Kapatid ko. Matagal kong tinitigan ang pangalan niya. Sa aming magkakapatid, si Marites ang palaging nangangailangan. Minsan pambayad sa kuryente, minsan pang tuition ng pamangkin ko, minsan panggamot. Hindi ko siya pinabayaan dahil iyon ang bilin ng nanay namin. Elvira, ikaw ang panganay, ikaw ang mahaba ang pasensya. Kaya siguro, maraming taon akong naniwala na ang pagiging panganay ay ibig sabihin dapat lagi kang ubos. Sinagot ko, Ate, bungad niya, pilit malambing. Nasaan ka? Tinatawagan ka ni Marco. Bakit ikaw ang tumatawag para kanya? Ano ka ba? Nag-aalala lang kami. Kami. Isang salita lang, pero may tinusok sa akin. Sino ang kami, Marites? Tumahimik siya. Sa kabilang linya, may ingay ng TV, may tunog ng plato. Normal na normal ang bahay niya. Samantalang ako, nakaupo sa gitna ng giyera. Ate, wag mo nang palakihin. Sabi ni Marco, misunderstanding lang. Para rin naman sa negosyo ninyo yung loan. Alam mo pala ang loan? Hindi siya nakasagot agad. Doon ko naintindihan. Hindi siya basta nadamay. May alam siya. Marites, sabi ko, pinipigilan kong tumaas ang boses. May binigay ka bang kopya ng ID ko kay Marco? Ate naman! Sumagot ka. Ate, hindi ko alam na gagamitin sa masama. Napapikit ako. Minsan, may mga salita kang alam mo nang darating, pero kapag narinig mo pa rin, mababasag ka pa rin. Anong binigay mo? Yung lumang photocopy ng passport mo, tsaka yung pirma mo sa dati nating application sa cooperative. Sabi niya, kailangan daw para ayusin yung supplier permit mo. Akala ko naman tutulong. Bakit hindi mo ako tinanong? Ate, ang dami mo kasing ginagawa. Lagi kang pagod. At tsaka, naputol ang boses niya. At tsaka ano? At tsaka, nangako si Marco na bibigyan niya ako ng 30,000 kapag naayos yung loan. Pambayad lang sa utang ko, ate. Hindi ko alam na bahay mo pala yun. Tumawa ako ng mahina. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil may sakit na hindi mo alam kung iiyak mo ba o pagtatawanan para hindi ka mamatay sa bigat. Hindi mo alam? Tanong ko. Bahay ni nanay to, Marites. Alam mo yan, dito tayo lumaki. Dito ka pinatulog ni nanay nung iniwan ka ni June. Dito kita pinakain ng 3 buwan nung wala kang trabaho. Tapos,
Hindi mo alam? Umiiyak na siya sa kabilang linya. Ate, patawarin mo ako. Hindi ako sumagot. Dahil sa sandaling iyon, hindi ko pa kayang magpatawad. At natutunan ko rin na hindi porket umiiyak ang nanakit, obligasyon mong yakapin agad ang kutsilyong hawak niya. Makinig ka sa akin. Bukas ng umaga, pupunta ka sa barangay. Magbibigay ka ng written statement kung ano ang ibinigay mo, kailan, at kanino. Ate, baka makulong ako. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, mas lalo kang malulubog. Ate, si Marco, sabi niya kapag nagsalita ko, idadamay niya ako. Sabi niya ako raw ang nag-offer ng pirma mo. Doon ko nakita ang tunay na anyo ni Marco. Hindi lang siya taksil, marunong siyang magtulak ng iba sa bangin bago siya mahulog. Pinutol ko ang tawag at nag-message ako kay Attorney Almasan. Kahit gabi na, nagbabakasakali ako. Attorney, may bagong witness po, kapatid ko. Siya ang nagbigay ng IDs and specimen signature. Ano na next step? Ilang minuto lang sumagot siya. Get her statement. Barangay blotter tonight if possible. Do not confront husband alone. Preserve all messages. Tomorrow 8 a.m., go to lending office with affidavit. Barangay tonight. Tinignan ko ang orasan. 8:30. Pagod na ang katawan ko. Wala pa akong maayos na kain simula umaga. Mabigat ang ulo ko. Pero kapag tumigil ako, sila ang uusad. Kinuha ko ang bag, USB pouch, documents at cellphone charger. Bago ako lumabas, tumunog ang pinto. Tok, tok, tok. Hindi normal na katok yun. Mabigat, pilit, galit. Pagtingin ko sa pihol, nandun si Marco. Kasama si Clarissa. Nakaayos pa rin siya. Cream blouse, pulang lipstick ngayon. May hawak na brown envelope. Si Marco naman ay namumula ang mata, parang magdamag ng hindi nakatulog. Han, tiyawag niya sa labas. Buksan mo, aayusin natin to. Hindi ako gumalaw. Si Clarissa ang sumunod na nagsalita. Malamig, kontrolado. Mare, huwag kang magpadala sa emosyon. Kapag dinala mo to sa barangay, ikaw ang magmumukhang nagwawala. Pag-usapan natin ng maayos. Mare. Tinawag niya pa rin akong Mare. Parang walang video, parang walang plano, parang hindi niya ginamit ang mesa ko, mug ko, at bahay ko para pag-usapan kung paano ako lulubugin. Huminga ako ng malalim at binuksan ang recorder ng cellphone ko. Hindi ko binuksan ang pinto. Kung may sasabihin kayo, dito niyo sabihin. Nagkatinginan sila sa labas. Kita ko sa maliit na bilog ng pee-hole ang pagbabago ng mukha ni Clarissa. Hindi niya inaasahan na hindi ako maghihisterical. Hindi niya inaasahan na hindi ko sila papapasukin. Hindi niya inaasahan na ang babaeng tahimik ay marunong palang sumara ng pinto. Han, sabi ni Marco, biglang malambing. Nagkamali ako, pero huwag mo nang siraan lahat dahil sa tampo. Tampo. Ang tawag niya sa peking pirma, low fraud at pagtataksil. Doon ko naramdaman ang kakaibang linaw. Hindi na ako nanginginig dahil natatakot. Nanginginig ako dahil nagigising na. Marco, sabi ko, bukas ng 8:00, nasa lending office ako. Kung malinis ang papeles mo, wala kang dapat ikatakot. Tumigas ang mukha niya. Si Clarissa ang sumagot. Elvira, hindi mo alam ang papeles. Baka ikaw pa ang kasuhan namin ng defamation. Kung ganon, magdala kayo ng abogado. Hindi na sila nakasagot agad. Isinara ko ang ilaw sa lamas, pero hindi ako umalis sa likod ng pinto. Narinig ko ang mahina nilang pagtatalo sa labas. Sinabi ko sa'yo, dapat kinuha mo na kagabi, bulbul ni Clarissa. Hindi ko alam na may kopya siya, sabi ni Marco. Kopya. Hindi nila alam na nakarecord ulit sila. At sa gabing iyon, bago ako pumunta sa barangay, nakuha ko ang isa pang bagay na mas mabigat kaysa takot. Konfirmasyon na ang pinoprotektahan nila ay hindi relasyon, kundi krimen. 9:00 na ng gabi nang makarating ako sa barangay hall. Karaniwan kapag ganung oras, tahimik na ang lugar. May isang tanod sa labas, may fluorescent light na kumikislap sa kisame,
at may amoy ng kape na paulit-ulit ng iniinit. Sa gilid ng mesa, may logbook na makapal, puno ng pangalan ng mga taong minsan ay pumunta roon para magreklamo, minsan para humingi ng tulong, at minsan para lang may opisyal na makaalan na hindi sila baliw. Noong gabing iyon, isa ako sa kanila. Hindi ako pumasok para magwala. Pumasok ako para magkaroon ng record ang katotohanan. "Ma'am, domestic issue po ba ito?" Tanong ng tanod nang marinig niyang asawa ko ang sangkot. Napakagat ako sa loob ng pisngi ko. Ganoon pala kadali paliitin ng isang krimen kapag nangyari ito sa loob ng bahay. Kapag asawang gumawa, nagiging problema ng mag-asawa. Kapag kaibigan ang nagtaksil, nagiging away lang. Kapag babae ang nasaktan, minsan ang unang tanong pa ay kung bakit siya nagagalit. Hindi lang domestic issue, sabi ko. Pinilit kong buo ang boses. May possible forged document, loan application using my property, at pananakot sa witness. Doon tumigil ang tanod sa pagsulat. Tinawag niya ang barangay secretary, si Ma'am Lorna, isang babaeng may salamin at tahimik ang kilos. Pinapasok niya ako sa maliit na opisina kung saan may lumang electric fan at isang mesa na puno ng papel. Isa-isa kong inilatag ang hawak ko. Larawan ng Special Power of Attorney, resibo ng notaryo, message ni Clarissa, recording sa pinto, statement ni Junel na pinadala niya sa text, kasunod ang pangako niyang haharap kinabukasan, at ang pangalan ni Marites. "May kapatid po akong sangkot," sabi ko, pero willing siyang magsabi ng totoo. Hindi ko alam kung bakit mas mahirap sabihin iyon kaysa sabihin ang pangalan ni Marco. Siguro dahil kapag asawang nagtaksil, may pintukang pwedeng isara. Pero kapag kadugo, parang may parte ng sarili mong laman ang kailangan mong putulin para hindi kumalat ang impeksyon. Habang ginagawang blotter, pumasok si Marites. Magulo ang buhok niya, namamaga ang mata. Wala siyang dalang kahit ano, kundi isang lumang shoulder bag at mukha ng taong alam niyang may huling piraso na lang siyang pwedeng iligtas. Ang katotohanan. "Ate," bulong niya. Hindi ko siya yinakap. Hindi ko rin siya sinigawan. Umupo lang ako sa kabilang upuan at sinabi, "Sabihin mo lahat." At doon, sa harap ng barangay secretary, umamin si Marites. Ibinigay niya raw kay Marco ang photocopy ng lumang passport ko at kopya ng cooperative form na may pirma ko. Nangako raw si Marco ng 30,000. Sabi raw niya, tulong iyon para sa negosyo namin. Pero nang tanungin ni Marites kung bakit kailangan ng hindi ko alam, sinabi ni Marco na surprise expansion daw. Naniwala siya dahil desperado siya sa utang. Naniwala siya dahil gusto niyang may pangbayad. Naniwala siya dahil mas madaling maniwala sa kasinungalingan kapag may perang kapalit ang katahimikan. Habang nagsasalita siya, hindi ko siya tinitigan. Dahil kung titignan ko siya, baka makita ko pa rin ang kapatid kong bata, yung umiiyak noon kapag inuulan kami sa lumang kusina. Yung hinahati ko sa kanya ang ulam kahit ako mismo gutom. At kapag iyon ang nakita ko, baka maawa ako bago pa man matapos ang proseso. Pagkatapos ng statement, pinapirma siya. Nanginginig ang kamay niya. Paglabag ng ballpen, saka siya umiyak ng tuluyan. "Ate, hindi ko gustong mawala ang bahay ni nanay." Doon ko siya tinignan. "Pero tinulungan mong ilapit sa bangin." Napayuko siya. Hindi yun sigaw, hindi yun sampal, pero minsan may mga salitang mas mabigat dahil totoo. Kinabukasan, bago mag-alas 8, nasa San Isidro Rural Credit na ako. Kasama ko si Marites, si Junel at si Aling Belinda na halos hindi makatingin ng diretsyo sa pinto. Dumating din si Attorney Almazan, dalang preliminary certification na hindi opisyal sa opisina niya ang resibong ginamit. Pagpasok namin, kita ko agad si Marco. Naka-long sleeves siya, maayos ang buhok, parang siya pa ang ligal na may lakad.
Sa tabi niya si Clarissa, hawak ng brown envelope na parang sandata. Nang makita niya kami, hindi siya nagulat. Ngumiti pa siya. "Good morning, Elvira. Sana napag-isipan mo na. Hindi maganda to sa reputasyon mo." Reputasyon, ang paboritong panakot ng mga taong takot sa record. Hindi ako sumagot. Dumiretso kami sa consultation room. Naroon si Miss De La Cruz, ang supervisor, at isang lalaking mula sa compliance department. May kamera sa sulok, may recorder sa mesa, at may folder ng application. Before we proceed, sabi ni Miss De La Cruz, the loan release is on hold pending verification. Para kung unang beses nakahinga na patapos ng 2 araw, pero hindi pa tapos. Naglabas si Clarissa ng kopya ng dokumento. Complete po ang requirements. May signed authorization, may ID, may husband consent. Kung may marital disagreement, labas na po kami ron. Attorney Almazan leaned forward. Forgery is not marital disagreement. Doon unam nangala ang ngiti ni Clarissa. Pinakita namin ang blotter, ang statement ni Marites, ang preliminary certification, ang message, ang recording sa pinto, at huli, ang USB, hindi bilang drama, kundi bilang ebidensya na kailangang i-copy sa proper custody ng compliance office. Habang ipinapaliwanag ni Jonel kung paano galing sa lumang recording module ang file, biglang nagsalita si Marco. "Fabricated yan. Galit lang ang asawa ko dahil may problema kami." Tumingin ako ni Miss De La Cruz, at doon ko ginawa ang pinakatahimik pero pinakamabigat kong desisyon. Kaya po ako nandito, hindi para patunayan kung mabuti akong asawa. Nandito ako para pigilan ang paggamit ng pangalan at bahay ko sa utang na hindi ko pinayagan. Hindi ko kailangan sigawin. Hindi ko kailangang umiyak. Kailangan ko lang sabihin ng buo. Sa huling bahagi ng meeting, sinabi ng compliance officer na mananatiling naka-hold ang release, ipapa-escalate sa internal fraud review at nire-require si Marco na magsumiti ng written explanation. Kung mapapatunayang falsified ang documents, ire-refer ang matter sa legal. Doon ko nakita ang unang tunay na bitak sa mukha ni Marco. Hindi galit, takot. At sa gilid ng mesa, si Clarissa naman ay tahimik na nagtatype sa phone. Hindi pa sila takos. Alam ko yon, dahil ang mga taong sanay manakot, kung hindi umubra ang takot, susubukan nilang sirain ang pangalan mo. At iyon ang sumunod nilang ginawa. Tanghali pa lang, kumalat na sa barangay ang kwento. Pero hindi ang totoong kwento. Ayon sa narinig ko mula sa isang suki, nagwawana raw ako dahil nagsiselos ako. May nagsabi pang matagal na raw akong praning. May kumalat na ako raw ang gustong mang-agaw ng pera sa negosyo ni Marco at ngayon, hindi natuloy, ako raw ang gumagawa ng istorya. Hindi ko nakita kung sino ang unang nagkalat, pero hindi ko na kailangang hulaan. May mga kasinungalingang may pirma kahit walang pangalan. Pag-uwi ko, may 3 kapitbahay na nakatayo sa labas. Nang dumaan ako, bigla silang tumahimik. Yung isang dating bumibili ng longganisa sa akin, hindi na tumingin. Sa social media, may nag-post ng malabong parinig. Hindi lahat ng umiiyak biktima. Minsan sila ang toxic. Hindi nakapangalan sa akin, pero alam ng lahat kung para kanino. Doon ko naramdaman ang pangalawang sugat. Hindi sapat na niloko ka, kailangan ka pa nilang gawing baliw para hindi marinig ang katotohanan mo. Gabi iyon nang dumating si Marco. Hindi na siya kumatok. Sinubukan niyang buksan ang gate pero napalitan ko na ang padlock. Nakatayo siya sa labas, galit na galit. "Elvira!" sigaw niya. "Pinapahiya mo ako!" Bumukas ang ilang bintana sa kalsada. Lumabas si Aling Belinda sa tindahan pero nanatili sa gilid. Hindi ako lumabas ng bahay. Tumayo lang ako sa loob ng gate, hawak ang cellphone na nakarecord. "Umalis ka, Marco. May barangay record na tayo." "Bahay ko rin to." "Hindi mo pag-aari ang bahay dahil lang natulog ka rito."
Natigilan ng mga nakikinig. Nakita ko sa mukha niya na tumama iyon. Si Clarissa naman, dumating sakay ng tricycle ilang minuto pagkatapos. Hindi ko alam kung tinawag ni Marco o lagi lang siyang handang sumalo sa apoy na siya rin ang nagsindi. Elvira, sabi niya, mas mahina pero mas matalim. Huwag mong sirain ang sarili mo. Walang maniniwala sa'yo kapag pinagmumukhang kabit ang issue. Hindi kabit ang issue, sabi ko. Forgery. Alam mo bang pwede kang kasuhan sa sinasabi mo? Alam mo bang nakarecord ka? Doon siya natahimik. Sandali lang iyon pero sapat para makita ng mga kapitbahay na may kinakatakutan siya. Kinabukasan, nagkaroon ng barangay conference. Hindi pa iyon korte pero para sa akin, parang hukuman na rin. Nandoon ang barangay captain, sekretary, tanod, ilang witness, ako, si Marco, si Clarissa, si Marites, si Junel, at si Aling Belinda. Pagpasok ko, gusto kong umatras. Hindi dahil wala akong laban, kundi dahil pagod na ako. Pagod sa ebidensya, pagod sa pagpapaliwanag, pagod sa paghawak ng sarili para hindi masabihang hysterical, pagod sa pagiging mahinahon habang ang dibdib ko ay wasak. Pero nang nakita ko si Aling Belinda na nakaupo sa likod, hawak ang rosaryo, naalala ko, hindi lang ako ang nangangailangan ng lakas. May mga taong natatakot magsalita dahil kailangan muna nilang makita na may isang taong mauunang tumayo. Sinimulan ni Marco. Sinabi niyang ginusto ko raw ang loan. Sinabi niyang nakalimutan ko lang. Sinabi niyang matagal na raw akong emosyonal at madaling magalit. Habang nagsasalita siya, ang mukha niya ay mukha ng lalaking sanay na sanay magpaniwala. Sumunod si Clarissa, mas maayos, mas malinis. Sinabi niyang tumulong lang siya bilang kaibigan. Sinabi niyang wala siyang kinalaman sa pirma. Sinabi niyang mali ang interpretasyon ko sa video. Business discussion lang po yun, sabi niya. Business discussion. Ang tawag niya sa pagpaplano kung paano gamitin ang bahay ko nang hindi ko alam. Pagdating sa akin, hindi ko sinimulan sa iyak. Sinimulan ko sa timeline. Kailan ako umalis, kailan ang resibo, kailan nakita ni Aling Belinda ang bisita, kailan nakuha ni Junel ang recording, kailan ang loan verification, kailan nag-send ng pananakot si Clarissa. Isa-isa. Hindi mabilis, hindi dramatiko, pero malinaw. Pagkatapos, tumayo si Junel. Nanginginig siya pero nagsalita. Ipinaliwanag niya ang recording module. Ipinakita niya ang lumang job order noong inayos niya ang video key. Sinabi niyang hindi niya inedit ang file at may original copy pa sa memory card na ibinigay niya sa compliance office. Sumunod si Marites. Doon humina ang tuhod ko. Umamin siya. Sa harap ng lahat, sinabi niyang siya ang nagbigay ng lumang ID at specimen signature. Sinabi niyang si Marco ang humingi. Sinabi niyang may perang ipinangako. Si Marco biglang tumayo. Sinungaling ka! Napaatras si Marites. Pero bago siya tuluyang ubusin sa takot, nagsalita si Aling Belinda. Tama na, Marco. Tahimik ang buong barangay hall. Si Aling Belinda, ang babaeng ilang araw nang naninginig, tumayo. Hawak pa rin ang rosaryo pero diretso na ang tingin. Narinig ko rin kayo ni Clarissa, sabi niya. Narinig ko nung sinabi mong burahin ni Junel ang kopya. Narinig ko nung pinagbantayan mo ko gamit ang trabaho ng anak ko. Namula ang mukha ni Marco. Si Clarissa hindi na kumikibo. At doon may isang lalaking pumasok sa barangay hall. Si Mr. Salvador, dating kliyente ng real estate office kung saan dating tumulong si Clarissa. Hindi ko siya kilala, pero si Attorney Almazan ang nagdala sa kanya matapos makita ang pangalan ni Clarissa sa lumang complaint file. Hindi po ito unang beses, sabi ni Mr. Salvador. Doon nabasag ang huling pader ni Clarissa. Hindi pala ako unang babae na ginamit ang tiwala at papel. May nauna na, may natahimik, may napagod, may hindi nakalaban. Kaya pala kabisado niya ang proseso. Hindi dahil matalino lang siya, kundi dahil sanay na siya. Hindi natapos ang araw na iyon sa sigawan.
Walang lumuho, walang dramatikong palakpakan. Ang nangyari ay mas totoo. Nag-utos ang barangay captain na ilagay sa record ang statements, i-refer sa police at legal desk ang possible falsification and fraud, at mag-issue ng barangay protection style advisory na huwag akong lapitan o takutin habang ongoing ang dispute. Paglabas ko, hindi ako nagdiwang. Umupo lang ako sa gilid ng hallway at umiyak. Tahimik, buong katawan. At sa unang beses mula sa umuwi ako, hindi iyon iyak ng pagkatalo. Iyak iyon ng babaeng matagal na nagpigil at mayon lang pinayagang sariling huminga. Hindi agad naging maayos ang lahat. Gusto kong sabihing na kinabukasan, tapos na ang sakit. Nabigla akong gumising na malakas, maginda ang sikat ng araw at wala na akong takot. Pero hindi ganun ang sugat na galing sa pagtataksil. Hindi siya nawawala dahil lang nanalo ka sa unang laban. May mga gabing gigising pa rin ako dahil akala kong may taong nasa kusina. May mga umagang tititigan ko ang 2 tasa sa dish rack at bigla kong maaalala ang USB sa mesa. May mga araw na maririnig ko ang pangalan ni Marco sa tindahan at parang may kumukurot sa loob ng dibdib ko. Pero may isang malaking pagkakaiba. Hindi na ako bulag. Napatigil ang loan release. Pormal na kinansila ng San Isidro Rural Credit ang aplikasyon matapos ang internal review. Nag-issue sila ng written notice na may irregularidad sa documents at nirefer ang case sa kanilang legal department. Ang peking special power of attorney ay hindi kinilala. Si Attorney Almazan ay nagbigay ng formal certification na hindi opisyal na pinurseso sa kanyang opisina ang dokumentong ginamit. Si Marco, pansamantalang umalis sa bahay. Hindi dahil pinalayas ko siya sa galit, kundi dahil sa harap ng barangay at ng legal desk, malinaw na hindi naligtas o tama na manatili siya roon habang iniimbestigahan ng ginawa niya. May kasunod na demand letter, may kaso pang pinag-uusapan. May mga prosesong hindi ko na ikukwento ng detalyado dahil ang mahalaga, hindi na siya nakangiti na parang walang nangyari. Si Clarissa naman, nawalan ng trabaho sa real estate office na pinapasukan niyang bilang outside processor. Nung lumabas ang dating reklamo ni Mr. Salvador at nadugtong sa nangyari sa akin, hindi na siya kayang protektahan ng galing niyang magsalita. Hindi ko ikinatuwa ang pagbagsak niya. Sa totoo lang, nalungkot ako. Dahil minsan, ang pinakamasakit sa panonood ng pagbagsak ng tao ay yung maalala mong minsan mo silang minahal bilang kaibigan. Si Marites naman, hindi ko agad pinatawad. At ito ang gusto kong maintindihan ng makakarinig nito. Hindi lahat ng kapatawaran ay kailangang ibigay sa oras na humingi ang tao. Minsan, kailangan munang bayaran ng katotohanan ng pinsala bago muling lapitan ng puso. Pero hindi ko rin siya itinapon. Pinapirma ko siya sa statement. Pinaharap ko siya sa legal process. Pinabayaran ko sa kanya ang bahagi ng perang tanggap niya mula kay Marco, hindi para pahirapan siya, kundi para matutunan niyang may presyo ang, "Ate, sorry." Dahil kung palagi kong sasagipin ang mga taong mahal ko sa consequences ng ginagawa nila, tinuturuan ko lang silang ulitin ito sa susunod. Ilang linggo ang lumipas, nagsimula akong ayusin ang bahay. Pinalitan ko ang kandado. Pinalitan ko ang kurtina. Tinanggal ko ang floral mug sa kusina at inilagay sa kahon. Hindi dahil takot ako sa alaala, kundi dahil may mga bagay na kailangan munang magpahinga bago muling gamitin. Pininturahan ko ang dining area ng kulay puti. Hindi dahil gusto kong burahin ang nangyari, kundi dahil gusto kong may bagong liwanag ang lugar kung saan ako muntik lokohin. Isang hapon, dumating si Aling Belinda. May dala siyang maliit na supot ng pandesal. "Aling Belinda," sabi niya, "pasensya na kung natakot ako noon." Pinapasok ko siya. Umupo kami sa mesa. Yung mesa ring naging saksi sa kasinumalingan. Pero ngayon, may kape, pandesal, at 2 babaeng hindi na kailangang magbulungan. "Natakot din ako," sabi ko. Tumulo ang luha niya. "Pero nagsalita kayo," sabi niya. "Dahil may nag-iwan ng USB," sagot ko. Dahil may technician na hindi tumalikod. Dahil may kapitbahay na humarang sa akin kahit naninginig. Napangiti siya, maliit lang.
Doon ko naintindihan ang isang bagay. Minsan, hindi isang malaking bayani ang nagliligtas sa'yo. Minsan, mga taong takot din, pero gumawa ng maliit na tama sa tamang oras. Pagkatapos ng ilang buwan, bumalik ako sa negosyo ko. Pero iba na ako. Hindi na ako yung Elvira na pipirma dahil sinabi ng asawa. Hindi na ako yung Elvira na tatahimik para walang gulo. Hindi na ako yung Elvira na iisipin munang baka ako ang mali bago tanungin, bakit nila ako niloloko? Nagbukas ako ng maliit na food stall malapit sa palengke. Tinawag ko itong Bahay ni Elvira. Hindi malaking tindahan, hindi sosyal. May 3 mesa lang, isang freezer, at menu na sinulat ko mismo sa kartolina. Longganisa, laing, sinangag, kape. Pero araw-araw, kapag binubuksan ko ang roll-up door, nararamdaman kong may bumabalik sa akin. Hindi lang kita, hindi lang pangalan, sarili. Minsan may nagtatanong kung bakit Bahay ni Elvira ang pangalan. Ngumingiti ako at sinasabi, kasi matagal kong inakalang abay ay pader, titulo at bubong. Pero natutunan ko ang tunay na bahay pala'y yung lugar kung saan hindi ka na natatakot maging totoo. At iyon ang aral na gusto kong iwan sa'yo. Kapag mahal mo ang tao, hindi ibig sabihin ibibigay mo pati ang isip mo. Kapag pamilya mo ang humingi, hindi ibig sabihin bawal ka nang magtanong. Kapag tahimik ka, hindi ibig sabihin mahina ka. At kapag may kutob kang paulit-ulit kumakatok sa puso mo, huwag mong itong tawaging kabaliwan agad. Minsan, iyon ang boses ng sarili mong inililigtas ka. Pero tandaan mo rin ito, huwag mong hihintaing wasakin ka bago ka matutong magtago ng ebidensya ng sarili mong halaga. Hindi lahat ng nagmamahal sa'yo ay may karapatang pumasok sa bahay ng tiwala mo. May mga taong hanggang gate lang dapat, may mga taong hanggang sala lang, at may mga taong kahit minsan mong pinatuloy, kailangan mong palabasin kapag natutunan mong ang dala nila ay hindi pag-ibig, kundi panganib. Kung may Elvira kang kilala o kung ikaw si Elvira ngayon, sana maalala mo. Hindi ka masama dahil natuto kang magsara ng pinto. Hindi ka matigas dahil humingi ka ng record. Hindi ka mapaghiganti dahil pinili mong magkaroon ng hangganan. At higit sa lahat, hindi natatapos ang buhay mo sa araw na may nagtaksil sa'yo. Minsan, doon nagsisimula ang pinakatotoong bersyon mo. Yung hindi na madaling lokohin. Yung hindi na humihingi ng permiso para protektahan ang sarili. Yung marunong pa ring magmahal, pero hindi na nakakalimot mahalin ng sariling pangalan. Ako si Elvira Castañeda. Umuwi ako ng 2 araw na maaga para sorpresahin ang asawa ko. Pero ang nahanap ko, hindi lang pagtataksil. Nahanap ko ang babaeng matagal ko nang iniwan sa loob ng sarili kong takot. At sa wakas, pinauwi ko siya. Kung naantig ka sa kwentong ito, i-like mo, i-share sa taong kailangan makinig nito, at mag-subscribe para sa susunod na kwentong may aral at puso. Mag-comment ka rin, hindi lahat ng tahimik, talo. Dahil baka may isang taong makabasa niyan na yun, at doon niya maalalang may lakas pa pala siyang bumangon.